Amen. So magandang umaga po o tanghali o magandang hapon sa bawat nakatunghay dito sa ating programang Araw-Araw na Pagpapala. So maraming salamat po sa patuloy niyong panonood ng ating programa. Alam ko po na mga minamahal na kapatid na malaki ang naitutulong ng programang ito sa ating araw-araw na pamumuhay, especially sa ating spiritual life. Tama po ba? So sa araw na to, tayo po ay muling mag-aaral ng kanyang salita at ang ibabahagi ko po sa araw na ito, ang title po ay Standing with Courage. So our word for today ay galing po sa Deuteronomy chapter 31 verse 6 and 8. Ang sabi po dito sa verse 6, "Be strong and of good courage. Do not fear nor be afraid of them. For the Lord your God, He is the one who goes with you. He will not leave you nor forsake you." Sa verse 8 naman po ang sabi dito, "And the Lord, He is the one who goes before you. He will be with you. He will not leave you nor forsake you. Do not fear nor be dismayed." So sa Tagalog po, sabi po dito, sa verse 6, "Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man." Sa verse 8, sabi po, "Si Yahweh ang mangunguna sa iyo. Sasamahan kanya, hindi kanya bibiguin o pababayaan man. Kaya't huwag kang matakot ni paghinaan ng loob." Amen. Praise God. So ito pong binitawang salita ni Moises nung panahong iyon sa mga Israelita. Hinikayat po ni Moises na ang mga Israelita ay huwag pong matakot at sumunod sila sa Diyos. Natakot po ang mga Israelita during that time kasi si Moises po yung kanilang leader ay nabalitaan po nila at nalaman nila na iba na po ang mangunguna sa kanila. So ang mangunguna o mamumuno sa kanila, ito ay sinabi ni Moises dahil iba na nga po ang mamumuno sa kanila, kaya ang sinabi niya na sila ay magpakatatag. Sinabi niya sa mga tao, sa mga Israelita na magpakatatag kayo, magpakatapang at huwag kayong matakot. Dahil assure ko na sasamahan kayo ng ating Panginoon. So yun po ang binitawang salita ni Moises sa mga Israelita. So minsan po sa buhay natin na kapag tayo ay nakakaharap ng sitwasyon o problema sa buhay, ay naunahan kaagad tayo ng takot. Tama po ba? Especially sa panahong ito na nararanasan na kung saan ay may pandemic, may crisis. So natatakot po kaagad ang bawat isa sa atin. So natatakot tayo na tayo ay mahawahan ng virus. Natatakot tayo na baka tayo ay mawalan ng trabaho. Subalit kung tayo ay patuloy na lalapit sa ating Panginoon, kahit anuman ang problemang maranasan natin, ay nakatitiyak tayo na tayo ay sasamahan ng ating Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. Amen? So may short testimony lang po ako. Ako po mismo at ang aking pamilya na kung saan ay talaga namang ang karanasang ito ay talaga namang pong naranasan namin kung papaano kumilos at gumalaw ang ating Panginoon sa buhay ng aking pamilya at sa buhay namin sa naranasan po naming testimony na ito. So last March po yon na kung saan ay sinabi po sa akin ng husband ko, syempre si Pastor Romy po yon, na kung saan ay sinabi po niya na masama po yung pakiramdam niya that day. So sinabi niya na baka tumaas lang yung BP niya. So in short po, inobserbahan ko po siya na kung saan ay hindi ko na po siya pinapasok at hindi ko na po siya pinaalis sa bahay. So habang ilang araw, ayoko man pong tanggapin sa sarili ko, sa isip ko, kasi nakikita ko po sa kanya pero ayaw ko pong tanggapin. Ayoko. Sinasabi po ng isip ko, ay hindi ito COVID, hindi ito positive. Yun po ang sinasabi ng isip ko at sa sarili ko. Pero in short, nakita ko po na yung symptoms ng isang may COVID ay nakita ko po lahat sa kanya. Nakita ko po na, kasi nagbabasa din po ako ng mga symptoms na lumalabas kapag nagpapositive sa COVID. So nakita ko po na gano'n ang nararanasan niya hanggang sa in-encourage ko na po siya na magpa-swab test that time pero ayaw pa rin po niya. Hanggang sa napapayag ko na po siya na magpa-swab test ng antigen swab test. So
That time po ay talagang medyo naguguluhan din po ako, medyo may kasama din pong takot na kung saan ang nasa isip ko, paano kaya kung mag-positive, anong gagawin ko? Yun po ang pumapasok sa kaisipan ko. But praise God, bago po kami pumunta ng clinic, ay ito po ang word ng Lord sa akin, na kung saan talagang na-amaze po ako sa salita ng ating Panginoon sa akin. Ito pong Deuteronomy 31 verse 8 na napakalinaw po na binasa ko po ito. Sabi nga po, si Yahweh ang mangunguna, sasamahan kanya, hindi kanya pababayaan man, kaya huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Yun po ang nabasa ko that day bago kami pumunta ng clinic. So, talagang kinonfirm po ng Panginoon na yung takot ko ay mawala sa akin. So, nagpasalamat po ako sa Diyos na ang salita niya ay buhay sa akin. Bago po kami umalis ni Pastor sa aming bahay para swab test po siya, ay kinonfirm po ako ng Panginoon at binigyan po niya ako ng peace. So, ang sabi ko po, Lord, kung ano man ang resulta, kung ito man ay positive or negative, nagpapasalamat po ako sa iyo na ikaw ang Diyos na nagbigay sa akin ng kapayapaan. So, in short po, binigyan ako ng Lord ng kapayapaan na kahit anong mangyari, may salita ang Panginoon na buhay na hindi niya kami pababayaan, hindi niya kami iiwan, na huwag akong matakot. So yun po, lumabas po ang resulta na kung saan ay nag-positive nga po siya sa COVID. But praise God, natapos po yung isolation period, natapos po yung quarantine period namin, na from the beginning hanggang sa matapos po ay sinamahan po kami ng Panginoon. Nakaka-amaze po talaga ang karanasan naming ito na kung saan ang Diyos po talaga ang gumalaw at kumilos sa buhay namin. At grabe po ang naranasan namin na ang Diyos talaga ang kumilos. Yung naramdaman po ni Pastor na kung saan yung nga po, nag-positive nga po. Bagamat sa bahay lang po siya nag-isolate, pero alam niyo po, pang-admit na sa hospital yung nakita kong sitwasyon niya at kalalagayan niya. Pero praise God, na kahit isa po sa amin ay wala pong siyang nahawahan. Natapos po yung isolation niya na 14 days. Ako po ang nag-asikaso sa kanya, pero ang Diyos ay mabuti na kami ay hindi niya pinabayaan, hindi niya kami iniwan. Simula ng laban hanggang sa matapos ay napakabuti po ng ating Panginoon na napagtagumpayan po namin ito at wala po siyang nahawa sa amin. Siya lamang po ang nagkaroon ng COVID sa amin. Praise God. Siya po ay malakas na ngayon. Glory to God. At lubos din po kami nagpapasalamat sa lahat na nag-pray sa amin during that time. Alam ko po na napakalaki po ang papel na ginawa ng mga kapatid sa pananampalataya na habang kami ay dumaranas ng pagsubok ay napakarami po ang nag-intercede, napakarami po ang nanalangin para sa amin. Ito po, inaano ko na po ang pagkakataon na makapagpasalamat sa lahat po ng tumulong sa amin at sa lahat po na nag-message sa akin na talaga naman pong nagiging kalakasan ko po iyon ng mga panahong iyon. Na nagchat-chat po at nagme-message po sa akin na ganito ang gawin mo, ganito ang patake mo kay Pastor. Salamat po ng marami na malaking tulong po ang naitulong po ninyo sa amin during that time na kung saan talagang naranasan po namin na kumilos ang Panginoon. Nakaka-amaze po ang pagkilos ng ating Diyos na ginawa sa amin. At yung takot ko po ay talagang pinalitan ng ating Panginoon ng kapayapaan. Praise God! So maraming salamat po sa lahat ng tumulong. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. So huwag po tayong basta-basta matatakot. Anuman ang panganib na haharapin natin dahil kasama natin ang ating Diyos sa pamagitan ng kanyang kahabagan, naway maharap po natin ang ating mga takot na may pagtitiwala sa ating Panginoon, na hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo iiwan. Amen. So tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, salamat po Lord sa salita mo, O Diyos, na ipinagkaloob sa araw nito, O Lord God. Lord, kung kami man, O Diyos, ay dumaranas ng pagsubok na ito ay nagbubunga ng pagkatakot, O Lord God. Lord, dalayan ko po, Ama,
na palitan mo po, Panginoon, na kami ay maging matapang, O Lord God. Salamat po, Lord, na nandyan ka po, Panginoon, na pwede naming malapitan, O Lord God, na ikaw ang nagbibigay sa amin ng katatagan, kalakasan, katapangan, Panginoon, O Lord God, na makaharap namin kung ano man ang sitwasyon na makakaharap namin, O Lord God. Dahil kami, O Diyos, ay tao lamang, Panginoon, na habang kami nandito sa lupa, O Lord God, ay iba't ibang klaseng pagsubok ang aming makakaharap, O Lord God. Kasalamat po, Lord, sa pagkakataong ito, O Lord God, at salamat po, Ama, na kami ay tinuruan mo na maging matapang, na harapin ang mga sitwasyon na dumarating sa aming buhay, O Lord God. Pagpalain mo po, O Diyos, ang bawat nakatunghay ng programang ito, O Lord God. Lord, kung ano man ang pinagdadaanan nila, O Lord God, salamat po, Ama, na nandyan ka po, Panginoon, na pwede nilang malapitan, mahinga ng tulong sa lahat ng oras, O Lord God. Salamat po, Lord, at patuloy mo pong katagpuin ang lahat ng pangangailangan ng bawat nakatunghay sa programang ito, Lord God. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So maraming salamat po at pagpalain po kayo ng ating Diyos na mabuti.